Isinusulong sa Kamara ang pagdaragdag ng warning labels sa food products. Maging ang pag-a-advertise ng pagkain sa mga bata dapat na rin daw i-regulate. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Kapag naisabatas ang House Bill 9819, ganito na ang magiging itsura ng mga produkto na mabibili sa mga supermarket. Ayon kasi sa panukalang ito, lalagyan na dapat ng front-of-pack warning labels ang mga pre-packaged food products para malaman ng mga mamimili ang content ng bawat produkto. Dahil ang kailangang iwasan ay ang sobrang asin, asukal at fats. Dahil komportable ang ating mga bata ngayon na mag-order online ng pagkain nila at dinideliver na lang kahit na isang drink lang yan, importanteng alam nila kung anong ipinapasok sa kanila. Because otherwise, we are building a nation of children who will eventually develop obesity, diabetes, and heart disease. Layo ng batas na magkaroon ng informed choices on food o makapamili ng tamang produkto na walang kaakibat na panganib sa kalusugan. Target ang mga magulang na siyang bumibili ng pagkain ng mga anak. Alam nyo na at mas aware na kayo na yan yung mga pagkain na hindi nyo madalas ibibigay. We're hoping that when we make people aware that there are products na marami palang warning, sana po on the other end, yung mga gumagawa ng pagkain, malalaman din na kailangan yung produkto nila wala masyadong ganyan. Paniwala ng mga health experts at advocates, ang clear food labeling at responsableng marketing ay malakas na paraan para maiwasan ang pagkakaroon ng mga non-communicable diseases, gaya ng CVD na nangunguna pa ring sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Ayon sa datos, isa sa bawat 5 namatay na Pilipino sa first half ng 2024 ay dahil sa heart disease. Ang pagiging maingat sa pagkain ay dapat magsimula habang bata pa. Dahil alam po natin, pag mas malaki ang timbang, lalo na po yung may flat tire dito, yung mga tumatanda at hirap na hirap tanggalin yung mga bilbil nila dito at muffin top tinatawag natin, di ba? Pagka yung pantalon natin lumalabas dito. Ito po, strong association with cardiovascular disease. Ibig sabihin po, yung mga enzymes na ilalabas nitong obesity, adipokines, adiponectins, lahat po nito nagko-contribute to inflammation, na yung inflammation na yan nagkukos po ng cholesterol na mag-deposit sa mga ugat natin. Kakapal yung cholesterol, parang kalawang, na eventually aabot sa puntong hindi na dadalo yung dugo sa mga ugat natin at yun ang nagkukos ng heart attack. Kasama rin sa batas na ito ang regulation ng mga child-directed marketing of unhealthy food products. Napapanood kasi sa TV at internet ang mga commercial na mga pagkain na umaakit sa mga bata pero wala naman dalang buti sa katawan. Na-advertise sa mga bata ito at dahil hindi naman informed yung decision ng mga bata, nakita niyang wow, may cartoons. Wow, yung favorite local artist ko ay advertiser nitong ice cream. Maybe I should buy it. Umaasa ang advocates na maipapasa ang batas bago matapos ang 19th Congress. Kung hindi man, muli nila itong isusulong sa 20th Congress para maisalba sa mga sakit ang susunod na henerasyon. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.